Aray! Singhal ng isang dalagang nangangalang Teres nang bigla siyang matumba kasama ng isang lalaki. Nakadagan ito sa kanyang katawan habang nagkatapat naman ng kanilang mga muka. Ang bigat! Pero ang pogi! Ang mga salitang ito ang nasa isip ni Teres habang titig na titig sa mukha ng binata. Napakurap-kurap na lang si Teres nang biglang tumayo ang binata mula sa pagkakadagan sa kanya. Muntikan pa nga itong matumba ulit pero buti na lang at nahawakan ni Teres ang braso nito kaya hindi ito natumba ulit. Pasensya na miss, hindi kita napansin. Pasensya na, tsaka salamat na din. Sige na, mauna na ako. Sabi lang na binata sabay alis. Sinundan naman ito ng tingin ni Teres hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Napakurap-kurap na lamang siya habang awang ang mga lapi. Hala, bakit naman sobrang gwapo nun? Tapos, ang sexy pa. Shit talaga! Nabubuhay talaga pagkababae ko at nawawala angas ko kapag ganun na nakikita ko eh. Ay, sayang, hindi ko na itanong yung pangalan niya. Sana magkita ulit kami para malaman ko yung pangalan niya sa Facebook. Para malaman ko, tapos i-chat ko ng pinaka-random na mga tanong. Ay, itigil mo na nga yan. Diyos ko self, makapasok na nga at makapag-apply ng trabaho. Pumasok na nga si Teres sa gusaling na tapatan niya ngayon. Naghahanap kasi siya ng trabaho at kailangan niyang kumita ng pera para sa mga kapatid niya. Nagtungo siya sa information area, sabay tanong rito sa babaeng naka-uniform ng kulay pula. Hello miss, may available bang position dito for applicants? Opo, kaso si Sir Zo, sayang at kaalis niya lang kani-kanina. Pero pwedeng iwanan na lang yung resume ko rito? Tanong niya muli sa babae. Opo, pwede naman po. Para may sabay na lang namin sa ibang papel ng ibang applicants. Sige, salamat. Palabas na sana ng building si Teres nang biglang pumasok ang isang binatang lalaking pamilyar sa kanyang paningin. Teka, siya yung nakabungguan ko kanina ah. Bulong niya habang sinusundan ng tingin ang binata. Hindi siya nakontento at literal na sinundan niya talaga ang binata. Hanggang sa makalapit siya sa information area. Pero agad na umalis doon ang binata. Miss, sino yun? Tanong niya sa babaeng pinagtanungan niya rito kanina. Yung lalaki po ba? Oo, sino yun? Ngumiti ang babae. Siya po si Sir Rusco Zhao. Siya po ang may-ari ng kumpanyang inaapakan ninyo ngayon. Sagot nito. Nalaki ang mga mata ni Teres. May-ari? Itong building na to? Sa kanya to? Tanong niya muli sa babae habang itinuturo niya ang kinatatayuan niya ngayon. Tumango-tango ang babae. Opo, siya po ang may-ari nitong kumpanyang to. Siya nga po pala, yung resume niyo po ay kasama na sa mga papel ng ibang applicants. Kinuha na po ng kanang kamay ni Sir Rusco. Hintayin niyo na lang po ang tawag. Ani nito. Sige, salamat. Tugon naman ni Teres. Umalis na ng gusaling yun si Teres. Tulala at aakalain mong nakakita ito ng multo. Napapakunat pa rin ang kanyang noo nang dahil sa mga nangyari ngayon sa buong araw niya. Mukha pang may-ari ng kumpanya yun? Oo nga, pogi siya. Pero ang lampay niya sa totoo lang. Nagiging honest lang naman ako. Kanina, kung hindi ko siya nahawakan sa braso, baka natumba talaga ulit siya. Hays, bakit ko ba iniisip yung lalaking yun? Pogi na, lilembot-lembot ang galaw. Ay, grabe talaga itong mga nangyayari. Hindi ko kinakaya. Singhal ni Teres sabay kamot habang patuloy na naglalakad pa uwi ng kanilang bahay. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, bumungad agad sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Ate! Tawag sa kanya ng middle child na si Tristan sabay yakap kay Teres. Sumunod naman ang bunso na si Tyrone pero agad din silang bumitaw sa pagkakayakap.
Sorry at medyo natagalan ng ate Naghanap kasi talaga ako ng trabaho Mahirap pa naman sa panahon ngayon kasi marami mga kailangang ipasa. Kaya natagalan si ate. Paliwanag ni Therese sa kanyang mga kapatid. Okay lang yun ate. Makakaahon pa rin naman tayo sa kahirapan. Ito ate, nakaka-stress ang mga activities namin ngayon. Ang hirap pang intindihin ng ibang lessons. Medyo slow learner pa naman ako, sagot ni Tristan. Bumaling ang tingin ni Therese sa bunso niyang kapatid at tinanong. Oh, ikaw naman Tyrone. Ako? Perfect ako sa quiz kanina ate. Ginalingan ko talaga kanina kasi gusto ko mapangiti ka ate. Masigla namang sagot ni Tyrone. Ginulo ni Therese ang buhok ng dalawa niyang kapatid nang dahil sa sobrang cute na mga ito. Handa akong pasukin lahat ng trabaho. Mapag-aral ko lang kayong dalawa. Masaya na ako. Basta, gagalingan nyo lang sa school para kay ate Tsaka, para magkaroon na rin kayo ng medals. Pero ate, huwag mo rin sanang kalimutan ipahinga yung sarili mo. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Kapag nagkasakit ka, sino pa ang mag-aalaga sa amin? Nag-aalalang ani ni Tristan sa ate niya. Huwag mo nang alalahan si ate. Okay na okay lang ako. Basta nakikita ko kayong masaya. Masaya din ako. Nakangiting tugon ni Therese sa kanyang kapatid. Pero ate, dapat nagpapahinga ka rin po. Huwag mong sagarin na sarili mo para lang sa amin ni Kuya Tristan. Singit ni Tyrone sa usapan. Napabuntong hininga na lamang si Therese. Alam niyo, strong si ate. Kakayanin ko lahat ng sakripisyo para lang mabuhay tayo at magpag-aral kayo. Kaya kayong dalawa, unahin ninyong pag-aaral at hindi ang pagjojowa. Makakahintay ang pagkakaroon ng jowa. Tsaka, masyado pa kayong bata para maunawaan kung ano nga bang kahulugan ng pagmamahal. Hindi nyo maiintindihan sa ngayon. Hindi dahil sa wala kayong experience. Yun ay, hindi pa talaga kayo handa sa pagpasok sa isang relasyon. Always remember that. Future is on your hands. Kapag maaga ka nagkapamilya, mahihirapan ang magiging mga anak mo in the near future. Kaya pagbubutihin ninyo ang pag-aaral nyo. Para soon, kapag nakapagtapos na kayo, hindi lang simpleng trabaho ang mapapasukan nyo. Magkakaroon pa kayo ng maayos at permanenteng trabaho. Ate, huwag ka mag-alala. Idol ka kaya namin ni Tyrone. Kasi po, masipag ka at may dedikasyon lahat ng ginagawa mo. Lahat ng yun ay para sa amin. Para sa atin. Tristan, huwag niyo akong gayahin. Patunayan ninyo na yung naabot ko ay kaya ninyong higitan. Pero ito pa ang dalawang bagay na hindi ninyo pwede kalimutan. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagiging humble. Huwag lalaki ang ulo kapag nakatapos na, okay? Huwag na huwag ninyong ugaliing isiping nakakaangat na kayo. Kasi pwede sa isang iglap, ang magiging mapagmataas ay magpapailalim dahil walang permanente sa mundo. Hindi habang buhay ay magagamit ninyo ang kung anong naabot na ninyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya stay humble pa rin. Alam mo ate, sobrang swerte namin kasi ikaw ang naging ate namin. Napatingin si Therese kay Tyrone at napangiti. Maswerte ako kasi may mga kapatid ako na palakinig sa lahat ng mga natutuhan kong lesson sa buhay. Kaya ako isinashare sa inyo kasi gusto kong magamit ninyo yon balang araw. At maging aral sa inyo na madadala ninyo habang buhay. Nagpapasalamat rin kami ate kasi hindi mo kami pinababayaan ni Tyrone. Ani ni Tristan, kaya nabaling sa kanya ang tingin ng ate niya. Siyempre, mga kapatid ko kayo Hindi ko kayo kayang tiisin. Hindi ko kayang makitang mahirapan kayo. Mahal na mahal ko kayo Kayo na lang ang natatanging lakas ko. Hindi mo ba namimiss sila mama ate? Hindi ko masabing hindi ko sila namimiss. Kasi syempre, wala na akong masasandalan.
Wala na akong karamay. Alam niyo Tristan, ngayon ko lang naramdaman na iba pa rin pala talaga ang may magulang kahit na kumikita na ako sa mga nagiging trabaho ko. Iba pa rin kapag may kapiling ka at may matatawag na mama at papa. Kapag feeling mo nangihina ka na, ang pagod. Same ate, miss na miss ko na sila mama at papa. Kung pwede lang na bawat wish ko na sana kahit bawat Pasko lang magkasama natin sila. Kaso napaka-imposible mangyari nun. Buti na lang bago sila nawala, naalagan nila si Tyro na bunso nila. Lumaki ng ganyan bago sila kunin ni God. Oo nga ate, kahit papaano ay may mga memories pa rin tayo. Hanggang memories na nga lang, hanggang past na lang. Ganyan talaga sa buhay Tristan, walang permanente sa mundo. Lahat ng buhay ay hiram lang sa Panginoon. Kung oras na ng isang tao, oras na niya, at wala na siyang magagawa kundi tanggapin na oras na niyang mawala sa ibabaw ng mundo. Pero parang sobrang aga naman yata na kinuha niya sila mama, di pa? Ganawa na lang ba talaga yun ate? Oo eh. Ano pa nga ba magagawa natin? Yun ang nakatadhana mangyari. Wala tayong magagawa para pigilan ang nakakalaan na mangyari. Ang tanging magagawa natin na naiwan nila ay magpakatatag. Ganun talaga. Saglitang natahimik sa Tristan at Therese nang biglang magsalita ang bunso nilang kapatid. Ate, may tanong ako. Singit ni Tyrone sa usapan ng kuya at ate niya kaya napatingin ang dalawa. Ano yun? Tanong ni Therese. Kung nasa heaven na sila mama at papa, sino yung binibisita natin sa sementeryo? Tanong nitong bunso. Napabuntong hininga na lamang si Therese. You're still too young pa talaga para maintindihan ng mga bagay-bagay. Ang binibisita natin sa sementeryo ay mga katawan nila mama at papa. Yung soul lang nila ang nasa heaven na. Bakit naiiwan yung body nila dito? Hindi ba pwedeng sumama na rin sa heaven? Hindi pwede. Kasi paano natin maalala sila mama at papa kung pati body nila kasama sa heaven? Tsaka hindi allowed ang body natin doon. Soul lang talaga ang pinapapasok ni Papa God sa heaven. But I'm still curious about it. I wanna learn more about that, ate. I still don't understand why. Alam mo, Tyrone, gutom lang yun eh. Tara, magmerienda tayo. Ililibre kayo ni ate. Pupunta na sana si Therese ang biglang magsalita ang isa niyang kapatid na si Tristan. Wag na ate, tanghali naman na. Mananghalian na lang tayo. May kanin pa naman yata dyan. At marami-rami pa yun, sabi nito. Nginitian siya ng kanyang ate, tsaka tumango. Sige Tristan, sandukin mo na lang yung kanin dyan at bibili lang ako sandali ng ulam natin dyan sa nagtitinda ng ihaw-ihaw. Hintayin ninyo si ate dito sa loob ha? Opo ate, tugon ni Tristan. Si Tyrone naman ay tumango na lang bilang tugon sa ate niya. Lumabas na agad si Therese para agad na siyang makabili ng ulam nila. Nang makarating na siya sa ihawan, bumili siya ng 6 na pirasong hotdog na malalaki, tsaka yun, ipinaihaw. Nang maihaw na, agad na niyang kinuha pati na ang sausawang kasama ng mga hotdog na binili niya. Umuwi na siya agad at nadatnan niyang nakaupo na sa hapag ang dalawa niyang kapatid. Tristan, pakikuha nga ng platito at isang mangkok sa kusina. Utos si Therese sa pangalawang kapatid. Opo ate, tugon naman nito. Bumaling ang tingin ni Therese sa bunso at inuutusan niya rin ito. Ikaw naman Tyrone, maghugas ka na ng mga kamay mo at kakain na tayo ng pananghalian. Opo, tugon ng bunso niyang kapatid sabay patakbong pumunta ng lababo para maghugas sa mga kamay. Habang may mga sariling toka ang bawat isa, patuloy lang sa pakikipag-usap si Therese sa kanyang mga nakababatang kapatid. Buti at maaga kayong pinalabas ngayon ng mga teacher ninyo, Tristan. Akala ko,
Saktong 12 noon ang uwian ninyo. May meeting kasi ang mga teacher ngayon, ate. Kaya sabi ng mga teacher namin, maaga lang daw kaming papauwiin. Kaysa tumambay kasi sa loob ng campus at makita ang pakalat-kalat. Sige, kain na tayo. Tanghali na rin. Nagugutom na si ate. Ito ate, plato mo. Ani ni Tristan, sabay abot ng plato sa kanyang ate. Napansin ni Teresa hanggang ngayon ay wala pa ang kanyang kapatid na bunso, kaya agad na niya itong tinawag. Tyron, hindi ka pa ba tapos maghugas ng kamay? Ang tagal mo naman dyan. Tapos na po. Pinupunasan ko na lang yung kamay ko, ate. O sige, sumunod ka na dito at nang makakain na tayo. Apo, ate. Nang makabalik na ng dining area si Tyron, ay nagsimula na silang kumain ng kanilang pananghalian. Naging tahimik lang ang buo nilang oras habang kumakain hanggang sa matapos na sila. Kinuha na ni Therese ang lahat ng mga hugasin at ito'y ipinunta na sa lababo. Ako na ang maglilinis ng lahat ng to. Basta kayong dalawa, maganda na kayo para sa pasok ninyo nitong hapon. Ani ni Therese sa kanya mga kapatid na agad namang sinunod ng dalawa. Samantala, narito naman si Rusko o mas kilala bilang Sir Zhao, mula sa buo niyang pangalan na Rusko Zhao. Isa siyang sikat na negosyante. Siya na sa kanyang office ngayon at isa-isang chinecheck ang lahat ng mga papeles ng kanyang mga applicants para sa posisyong kanyang hinahanap. Wala na bang mas fit sa posisyon na binibigay ko? Parang mga basura tong mga nandito sa lamesa ko eh. Ani ni Rusko habang patuloy na inisa-isa ang bawat resume. Hanggang sa may napansin siya sa isang resume ng isang aplikante. Wait, parang nakita ko na. Hindi ako pwede magkamali na siya yung babae na kabungguan ko, tinulungan ako. Mahinang bulong niya habang patuloy na tinititigan ang itsura ng nasa litrato. Therese Magdayaw. What a unique name. At ayon sa nakita ko kanina, nang nakita ko ang mukha niya, may taglay rin naman siyang ganda. Pwede siya bilang promoter, pero meron nang nakasign doon eh. Saan kaya siya pwedeng ilagay? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pinapasok niya ito. Nang makapasok na ang kumatok, ay agad niya itong tinanong. Oh, Charlie, anong kailangan mo? Nakahanap na po ba kayo ng ipapalit sa dati ninyong sekretary, sir? Siya si Charlie Orlando at isa siya sa mga babaeng masisipag na staff ni Rusko. Napatingin si Rusko sa resume na ipinasa ng babaeng kamukhang kamukha ng taong tumulong sa kanya kani-kanina lang. Napangisi na lamang siya at bumaling ng tingin kay Charlie. Oo, meron na. Itong babae to ang gusto kong pumalit sa dati ko sekretarya. Pakitawagan na lang at pakisabi sa kanya na tanggap na siya at pwede na siyang mag-umpisa bukas sa umaga. Tugon niya kay Charlie, tsaka ibinigay ang resume na hawak niya. Sige po sir, mauna na po ako. Nagtatanong po kasi si Mrs. Zhao kung bakit hindi niya nakikita yung sekretary niyo raw po at may uutos daw po sana siya. Kumunot ang noo ni Rusko. Pakisabi sa kanya, yung sekretary niyang utusan niya. Wag na wag nga siya mangingialam sa mga hawak kong tao. Pakisabi rin na kung kokontrolin na naman niya ang lahat na nandito sa kumpanya ko, mas mabuting bumalik na lang siya ng China dahil wala siyang karapatan dito. Pinaghirapan ko ang pinagpatako sa kumpanya kong ito, kaya wala siyang karapatang ari-ariin ito. Sige po sir, masusunod po. Mauna na po ako. Sige, makakaalis ka na. Hindi pa nakakalabas ang babaeng staff nang biglang pumasok ang babaeng nasa 30 na ang edad at walong ano-ano'y umupo sa harapan ng table ni Rusko tsaka humalikip-kip. Biglang nagbago ang mood ni Rusko. Huminga ito ng malalim para pigilan ang namumuong pagkairita sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Anong ginagawa mo rito?
Panimulang tanong ni Rusko. Binibisita ang uniko iho ko. Ano pa bang dahilan ng gusto mong marinig mula sa akin? Hindi naman kita abalahin. Binibisita lang naman kita. Sagot ng babae. Wag mo nga ako matawag-tawag ng uniko iho. Kasi first of all, hindi kita ina. Pangalawa, hindi kita kaano-ano. Ni hindi nga kita kadugo eh. Sampid ka lang sa pamilya namin. Kaya pwede ba? Lumayas ka na sa opisina ko. Kasi, sukang-suka ako sa pagmumukha mong gold digger ka. Kita sa mga mata at halata sa pananalita ni Rusko ang irita habang kausap ang babaeng kinaiinisan niya na sobra. At ito ay walang iba kundi ang madrasta niyang ina. Alam mo, walang pinagkaiba ang nanay mo sa'yo. Sigaw pa ng babae. Napangisi na lamang si Rusko. Malamang, nanay ko eh. Eh ikaw, pera lang naman ginusto mo dati sa daddy ko, di ba? Wala ka nga nagiambag sa kumpanya namin. Kaya nagtataka ako kung bakit napunta sa mga kamay mo ang 3 kumpanya ng tatay ko. Mahal niya ako. Kaya nga niya naibigay lahat ng ginusto ko makuha eh. Kasi mahal niya ako. Eh ikaw, sigurado ka bang minahal ka niya bilang anak niya? At least nagkaanak siya kay mami. Hindi gaya mo, baog. Isa kang walang kwentang babae. Alam mo ba yun? Ha? Wala kang silbi. Napahinto si Rusko na bigla siyang makatikim ng isang malakas na sampal mula sa kanyang madrastang ina. Wala kang karapatan para ganyanin mo ko. Ako pa rin ang magdedesisyon sa ayaw at sa gusto mo. Dahil ako ang may hawak ng lahat ng share sa kumpanya binigay sa akin ng daddy mo. Kaya wala kang karapatang tapak-tapakan ng pagkatao ko. Dahil hindi mo alam kung paano ko ito pinaghirapang makuha. Pinaghirapang makuha? Ang alin? Ang yaman na hindi mo pinaghirapan? Never mong pinaghirapan? Yun ba? Kung gugustuhin ko nga lang palayasin ka rito, ginawa ko na eh. Kaso nakakahiya naman sa iyong matandang hukluban ka. Umaasa ka sa mga mayayamang nagbibigay sa iyo ng salapi dahil ang katawan mo ang ibinabayad mo sa lahat ng lalaking nakakatiis sa iyo. Dignidad mo ang binebenta mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na ganyan ang naging bunga ng kasakiman mo at kinailangan mong ipagbili ang dignidad mo para lang umangat ka at makasida ng pamilya ng iba? Unang-una sa lahat, Rusko, hindi ako naninira ng pamilya. Matagal nang patay ang mami mo nang dumating ako sa buhay ninyo. Minahal niya ako dahil ako lang ang nakikita niyang may pakialam sa kanya. At ikaw, nasaan ka ba noong mga panahong kailangan ng pagmamahal ang daddy mo? Nasa barkada ka dahil ayaw mong makita ang daddy mo at sa kanya mo ibinabaling lahat ng pagkukulang at mali. Hindi nanira ng pamilya? Matagal nang patay? Tinatarantado mo ba ako? Nagsasama na kayo ni daddy. Buhay pa noon si mami. Nakita ko kayo naglalampunga sa loob ng kotse niya. Samantalang si mami ay hinihintay si daddy na umuwi dahil 26th anniversary nila. Wala kang alam kaya pwede ba? Manahimik ka na lang. Nakasira ka ng pamilya dahil makasarili ka. Yun at yun ang totoo. Kahit na anong sabihin mo, ikaw ang nawala ng pakialam sa daddy mo. Kayo wag mong sisihin ng daddy mo sa pagkamatay ng mami mo. Lalayas ka? O papatayin kita dito sa loob ng opisinang to? Mamili ka. Ano? Ngayon mo ilabas lahat ng tapang mo. Ngayong wala kang bodyguard sa kasama mo. Ngayon mo ipakita ang yabang mo. Porket binigyan ka lang ng kakarampot na kayamanan ng daddy ko. Ngumisi ang madrasta. Kakarampot? Ay ako nga ay may hawak ng shares ng 3 kumpanya ng daddy mo. Tapos sasabihin mong kakarampot? Baka yung sayo ang kakarampot? Tignan mo tong kumpanya mo. Mukhang walang kaklas-klas. Mukha pang mahirap at baguhan sa industriya. Ikaw nga bobo sa mat eh.
Ipinagkalat ko ba? Hindi na ako magtataka kung malugi man ang mga negosyo ni Daddy nang dahil sa kabobohan at katangahan ng nangahawak ngayon na pinaghirapan niya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, bobo ka at napakatanga mo. Kung ayaw mo ulitin ko pa ng ilang beses, lumayas ka na sa opisina ko at wag na wag ka nang bumalik dito. Kung hindi, palalabasin ko talagang kabobohan mo at katangahan mo sa lahat ng mga taong naniniwala at pumupuri sa'yo. You deserve a punishment for doing this to me. Huwag ka na nga mag-English. Hindi bagay sa mukhang basurang gaya mo. Sige na, makakaalis sa po kayo. Have a great day ahead. Ani ni Rusco na sinabayan niya ng ngiting parang nangaasar. Umirap pa ang madrasta niyang ina at padabog na lumabas ng opisina. Ugh! I hate the atmosphere here. It's suffocating me. Reklamo pa nito. Mukhang basura po kasi kayo. Kaya nakakasulasok tuloy yung atmosphere dito. Pahabol na sabi ni Rusco tsaka mahinang natawa. Na makalabas na ang madrasta niyang ina, napabuntong hininga na lamang siya na malalim. Hindi ko alam kung bakit pinagsiksikan niya yung sarili niya dito sa kumpanya ko. Hindi naman siya belong dito. Niwala nga siyang karapatang pumunta dapat dito eh. Ang kapal talaga ng mukha niyang pumunta dito. At maliitin ang sariling pinaghirapan. Samantalang siya, wala siyang kwenta at umaasa lang siya sa yaman ng daddy ko. Tss. Bulong niya pa, sabay padabog na umupo sa kanyang swivel chair. Maghapong naging busy si Rusco sa kanyang negosyo. Wala siyang ibang inatupag kundi ang asikasuhin ang mga kailangan niyang ayusin sa kanyang kumpanya. Pumirma siya ng mga kasunduan mula sa iba't ibang kumpanya para sa magiging supply sila sa paggawa ng kanilang produktong mga alak. Bumalik naman tayo sa takbo ng buhay ni Therese. Sumapit ang kinabukasan, maagang nagising si Therese para maghanda na umagahan nila ng kanyang mga kapatid. Namomroblema siya ngayon kung paano na naman ang mga susunod na araw nila magkakapatid, gayong paubos na ang ipon niyang pera at ang pagkain nilang bigas. Ano ba yan? Wala na ngang bigas, wala pang pera. Tapos ito pang pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, tapos pambili ng mga uulamin. Ay, bisit na buhay to. Grabing pasakit naman to. Ang sakit na ng ulo ko. Hindi mapigilang hindi maluha ni Therese dahil sa kabi-kabilang problema na nagdadaan sa buhay nilang tatlo. Mag-uumpisa na ako sa trabaho. Iaasa ko na naman ang kaligtasan ng mga kapatid ko sa kapitbahay ko. Buti na lang at mabait sila sa amin. Bulong pa ni Therese at napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Nang makaluto na siya, ginising na niya ang kanyang mga kapatid para makapag-umagahan na silang tatlo. Nang makababa na ang kanyang dalawang kapatid, ay nag-umpisa na rin silang kumain. Oh, Tristan. Po, bakit ate? Ikaw muna ang bahala kay Bunso, ha? Bakit po? Magtatrabaho na kasi si ate ngayon. Kailangan ko kumayod kasi kung hindi ako magtatrabaho, anong kakainin natin? Sige po ate, ako muna ang bahala kay Tyrone. Basta, mag-iingat ka po ate. Tsaka, uuwi ka din. Oo naman, uuwi si ate pagkatapos ng work niya. Okay ba yon? Apa! Singit na tugon ng nakababatang kapatid nila na si Tyrone. Ibiniling ko na kayo kay Tita Angge. Siya muna ang titingin-tingin sa inyo habang wala ko. Malapit naman yung school nyo. Pwede nyo lakarin. Basta, sa gid lang kayo dadaan ha. Tapos kapag tatawid kayo, tignan ninyo sa kaliwa at kanan kung may paparating na sasakyan o wala bago kayo tumawid. Opo ate, ikaw rin po. Mag-iingat ka. Oo Tristan, lagi naman nag-iingat si ate eh. Kayo ang laging mag-iingat. Lalo na at magiging busy si ate sa trabaho. Hindi ko kayo gaano maasikaso. Okay lang ate, naiintindihan ka naman po namin ni Tyrone. Kailangan natin ng pera eh. Hindi naman tayo mabubuhay na walang pera.
Kinukulang rin na sahod ko sa mga sideline ko. Ikain mo na lang muna yan, ate. Si Tyrone nakarami na ng kain. Hindi ka pa nakakapag-umpisa kumain, ate. Ginitian sila na bunso nilang kapatid. Ang sarap kasi ng luto ni ate, kaya ganado akong kumain lagi. Singit ni Tyrone. Mahina nang natawa si Therese. Bolero ka na ngayon ah. Umiling-iling si Tyrone sabay sabing, hindi naman ate, nagsasabi lang po ako ng totoo. Anya sabay ngiti. Nagpatuloy sa pagkain ng umagahad ang tatlo. Hanggang sa matapos na nga sila at tuluyan ng maghanda para sa pagpasok ng dalawa sa eskwelahan. Si Therese naman ay naghanda na para sa unang araw ng kanyang trabaho. Nang matapos na sila, sabay-sabay silang lumabas ng bahay. Si Tristan at Tyrone ay nag-umpisa na maglakad patungong eskwelahan nila. Samantalang si Therese naman ay pumara na ng jeep. Na makasakay na siya agad na siyang nagbayad. Ang naging biyahe ni Therese ay umabot na halos 25 minutes dahil medyo traffic ngayon sa dinadaanan ng jeep na pinagsakyan niya. Nang makarating na siya, agad siyang bumaba ng jeep. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng building at pinagmasdan ang kabuuan ng building. Dati, nadadaan-daan na lang kita. Ngayon, dito na ako magtatrabaho. I just can't imagine na dito na ako papasok lagi. Shucks, nakakakaba pala. Bulong niya sa kanyang sarili at napabuntong hininga na lamang siya bago siya tuluyang pumasok sa building na yon. Nang makapasok na siya, ay agad siyang pumunta sa tapat ng elevator. Sumakay dito at pumunta sa 15th floor dahil nandoon ang office ng CEO. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na rin si Therese sa tapat ng office ng kanyang magiging amo. Bumuntong hininga ito. Kaya mo yan, Therese. Laban lang. Kaya mo yan. Bulong niya bago tuluyang kumatok sa pinto. Pagpasok niya, nagtama agad ang mga mata nila ng binatang pamilyar sa kanya. Ikaw? Gulat na ani ni Therese sabay turo niya sa binatang CEO. Ngumiti ito. Nandito ka na pala. Therese, right? Yes sir. I'm Therese po. Halata ang pagkagulat, kilig at pagkamangha sa mukha ni Therese nang dahil sa dalang apil at kakisigan ng binatang CEO. Nag-apply ka pala for work. So, galing ka dito sa company ko noong nakabungkuan kita? Opo, sir. Ngayon, since andito ka naman na, ikaw na ang magiging sekretarya ko. Po? Hindi po ba masyadong mataas sa posisyon yun? Baka po kung anong... Huwag mo silang alalahanin. Ako ang may-ari ng kumpanyang to. Kaya wala silang karapatan na magreklamo kung saan ko iluluklok na pwesto ang mga bagong applicants ko. Sige po, sir. Pasensya po. O sige, para malinaw sa'yo, kaya ako ginawa to kasi gusto kong suklian yung pagtulong mo sa akin. Oo, aaminin ko na clumsy akong gumalaw. Itong katawan ko, panlabas lang yan. Nakitaan kita ng potensyal sa pagtulong. Kaya ginawa kita sekretary ko. Pero, sir, simpleng pagtulong lang po. Huwag ka na magreklamo. Ang mabuti pa, umpisahan mo na ang trabaho mo. Halika, doon ka sa tabi ko. Po? Sa tabi niyo po? Ano ba? Itigil mo nga yung kakautal mo. Halika na, at na makapag-umpisa ka na. At para malaman mo kung ano ang mga dapat mong gawin bilang sekretary ko. Sige po. Nag-umpisa na nga magtrabaho si Therese bilang sekretarya ni Rusco. Ayon kay Rusco, hindi naman daw mahirap i-guide si Therese, kaya madali silang nagkasundo. Mamaya, lahat ang pipirmahan ko na ibibigay ng mga nasa iba't ibang department, ilalagay mo lahat yon sa table ko. Tapos sa schedule ko, dapat alam mo at updated ka palagi kapag nagkakaroon ako ng meeting. Dapat mong alamin at tandaan kung saan ako magmi-meeting. Saka, kasama kita palagi. Kahit saan ako naroon, dapat nandoon ka rin. Maliwanag? Opo sir, maliwanag po.
Good. So, lunch na pala. Saan ka magla-lunch? Hindi ko pa alam. Tara, sumama ka sa akin. Pero sir, baka may makakita sa akin. At baka kung anong isipin nila. Huwag mo na silang alalahanin. Ako na ang bahala kung anong mga sasabihin ko kapag nakita nila tayo magkasama. Basta sumama ka sa akin. Kapag hindi ka sumama, hindi tataas ang posisyon mo sa kumpanya ko. Po? May mas mataas na ranggo pa po ba maliban sa pagiging sekretarya? Oo naman. Ano po yun? PW. PW? Ano pong ibig sabihin nun? Personal wife. Sir? Hindi. Joke lang. Wala nang mas mataas sa posisyon doon. Maliban na lang kung gawin kitang Chief Operating Officer ng kumpanya ko. Pero sir, hindi ko deserve yan. Lalo na at nag-uumpisa pa lang ako. Then I'll train you to become a better one. After that, you'll become whatever position that I want you to be in the future. Ano? Deal? Pero sir, I think it's too much. Nothing is too much if you deserve the positions. Kaya galingan mo sa trabaho mo. Okay? Yes sir. Thank you so much. Ngumiti ang binata sabay tugon ng "You're welcome." Nang matapos ang palitan nila ng tugon, bumalik na sa ginagawa niya si Rusco at nasa tabi niya lang ang kanya ngayong sekretarya na walang iba kundi si Therese. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono na nasa lamesa ni Rusco. Tanda na may tumatawag. Agad naman niya itong sinagot. Yes? Sir, nagpapatawag po ng urgent meeting ang head ng commercial department. May mga gusto raw po silang isuggest para sa promotion ng bago nating product. Sige, pakisabi, on the way na ako. Wait lang, hintayin niyo ako sa meeting room. Yes, sir. Thank you. Nang matapos ang tugon ng iyon ng isa sa kanyang employee sa lalaki, ay agad na naghanda si Rusco at Therese sabay na pumunta ng meeting room. Pagdating nila doon, agad na nag-umpisa ang kanilang meeting. Pinag-usapan nila ang lahat ng mga kakailanganin sa pag-promote ng bago nilang labas sa mga produkto. Nasa kalagitnaan na pakikinig ang dalawa sa mga suggestions nang biglang magsalita na wala sa tapik ang isang lalaking employees na nasa commercial department. Sir, siya po ba yung bago ninyong sekretary? Tanong nitong lalaking employee. Umayos ang upo si Rusco at sumagot. Oo, siya nga. Siya si Therese. Be nice to her kung ayaw ninyong mawalan ng trabaho. Napunta kay Therese ang atensyon ng lalaking employee at nakangiti pa ito habang pinagmamasan ang dalaga sekretarya. Hello? Pwede ba maligaw? Tanong nitong lalaking employee na siyang ikinagulat naman ni Therese. Napatingin si Therese sa mukha ng kanyang amo na nagtatagis ngayon ang bagang habang masama ang tingin sa lalaking employee. Sa akin siya. Kaya kung ayaw mong mawala ng trabaho, umayos ka. Madiin na sabi ni Rusco. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkairita sa lalaking employee niya. Nakita ito ng lalaking employee at bigla itong umayos ang upo at nanginginig na tumugon. Sir, joke lang. Sorry po. Huwag mo nalang pansinin yan. Ganyan talaga yan dito. Basta malalaman niyang bago, agad niyang lalapitan. Mahinang sabi ni Rusco kay Therese tsaka umayos ang upo. Alam ni Rusco na hindi magiging komportable si Therese, lalo na at nalaman niyang may ganitong tao sa paligid niya. Bumuntong hininga si Rusco at mahinahong kinausap ang kanyang sekretarya. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi ka gagalawin yan dahil hawak ko ang buhay na buong angkan niya. Kung balaking niyang galawin ka, kaya huwag mo siyang alalahanin. Tsaka, lagi naman kitang kasama, kaya wala kang dapat ikabahala. Sir, ano pong ibig niyo sabihin na hawak ninyong buhay na buong angkan niya? Wala yun. Huwag mo na masyadong intindihin at isipin yon. Mag-focus ka sa meeting. Okay po, sir. Nagpatuloy ang kanilang meeting hanggang sa sumapit na nga ang pananghalian. Tatayo na sana si Rusco mula sa pagkakaupo nang medyo matagal na bigla siyang matapilok. Buti na lang at nakaalalay si Therese sa kanya. Sir,
Okay lang po ba kayo? Tanong ni Therese. Napatitig sa mga mata ni Therese si Rusco at napakurap-kurap na lang. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras sa iyon. Nararamdaman niyang iba ang pakiramdam niya kapag nagtatama na matagal ang mga mata nila ng dalaga. Oo, okay lang ako. Tugon ni Rusco, sabay ayos ito sa kanyang coat at naglakad na parang walang nangyari. Sinundan naman siya ni Therese. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang makasalubong nila ang pangalawang asawa ng ama ni Rusco. Talagang hindi ka pa umaalis dito Hinihintay mo talagang ipakaladkad pa kita sa mga guard ko bago ka mapalayas dito. May halong sarkasmong sabi ni Rusco rito, tsaka nagpamulsa at ngumisi. Hindi siya pinansin nito dahil napunta kay Therese ang atensyon niya. Tinitigan niya ang dalaga ng pataas at pababa. Parang kinikilatis niya mabuti si Therese. What the hell are you? Diretsang tanong nito habang naniningkit ang mga matang nakatitig kay Therese. Hindi siya sinagot ni Therese, bagkus ay si Rusco na ang sumagot sa tanong niya. She's my secretary. Tumango-tango ang stepmother ni Rusco, sabay sabing, You're ugly. You don't deserve that position. And you look dirty. Hindi ka nababagay sa kumpanyang to. Nang dahil sa narinig, nag-init ang ulo ni Therese. Ayoko sana sumbatan ka, pero grabe ka naman po sa akin, madam. Bakit? Totoo namang hindi ka nababagay dito. You smell like a trash. Rusco, saan mo ba napulot ang sekretary mo to? Hindi pa marunong ng proper hygiene at nangangamoy basura. Can you please stop? Pati ako naiirita na sa iyo Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo, kundi ang mangialam? Sumbat sa kanya ni Rusco na nakakunot na ang noo. Wala ka naman pakialam kung wala akong magawang iba. At least I care for your company. Ayoko may makapasok na magnanakaw dito. Care? Sa kumpanya ko? Ang sabihin mo, sinusubukan mo na namang kontrolin ang sariling kumpanya ko. Bakit? Hindi ka pa ba kontento sa mga nakuha mo kay Daddy? At nandito ka na naman? Ang dami mo na nga nakuha Sir, sino ba siya? Biglang singit ni Therese, kaya napalingon sa kanya si Rusco. Mamaya ako nasasabihin sa'yo. Tara na lang. Marami pa tayong aasikasuhin. Sige po, sir. Sa halip na sumbatan pa ang mother-in-law ni Rusco, iniwan na lang nila ito at sabay na bumalik na lang sa opisina ni Rusco. Pagpasok pa lang ng dalawa ay ginisa na ng panay tanong si Rusco ni Therese. So, sino po ba talaga yun sa buhay niyo, sir? At bakit ganun na lang ang pagmamaliit niya sa akin? She's my nightmare. Bakit naman po? Wala siyang ibang ginawa sa buhay ko, kundi ang pakialaman ang lahat ng desisyon ko. Kaya pala ganoon ang mukha niya? Bakit? Ano meron sa mukha niya? Mukha po siyang isinumpang octopus. Mahinang natawa si Rusco nang dahil sa sinabi ni Therese. Huy, huwag mo siyang gineganyan kapag nakaharap siya. Baka ipakulong ka nun bigla. Tinarayan na lang siya ni Therese. Wala siya magagawa. Hindi naman niya maririnig ngayon, sir. Parang mukha rin siyang paa. Yung ugali niya rin, parang yung mga sinabi niya sa akin kanina. Hindi na ako magtataka ngayon kung sabihin niya pa ako ng masasakit na salita. Kasi siya mismo yung pinagtatamaan niya. Yung pangungutya niya sa mga nakaharap niyang tao. Ganon na ganon siya. Oh, kalma ka lang. Para mas galit ka pa kaysa sa akin na may connection sa kanya. Nakakairita kasi siya, sir. Hindi ko lang mapigilan yung sarili ko. Kung kanina ko pa siya kilala, baka natunaw na siya sa pagbalik ng mga masasakit na salitang ibinato niya sa akin kanina. Ganoon na talaga siya simula noong ikinasal na siya sa daddy ko. Dati na ako may kutob sa babaeng yun Kaso, wala na ako magagawa. Mag-asawa na sila ng daddy ko ngayon. At halos lahat ng kayamanan ng daddy ko, kinuha niya.
Ang natira lang sa akin ay ang ipinamana lang na kakarampot. Hiniling ng babaeng yon yung kayamanan ng daddy ko eh. Ang hindi niya lang makuha ay ang ibinigay na pamana sa akin ng lolo at lola ko. Itong ama ko naman ay paniwalang paniwala kasi sa pasweet-sweet na babaeng yun. Kaya nakuha niya ang loob ng daddy ko. Pero never niyang nakuha ang tiwala ng lolo at lola ko. Simula nung ikinasal ang daddy ko, hanggang sa nawala sa mundo ang grandparents ko, hindi siya itinuring na kasali sa pamilya namin. So, mother-in-law mo po siya, sir? Yup. At ako ang nagsisisi kung bakit siya ang napili ng ama ko na pakasalan. Kahit sino naman po ay nagsisisi. Ikaw ba naman ay magkaroon ng mother-in-law na ugaling kanal tapos mukhang paa? Hindi po ba? Mas maganda pa nga ako sa kanya eh. Yeah. Sir? Totoo po ba? Agree kayo na mas maganda ako sa mother-in-law niyong mukhang paa? Yes. Maganda ka. Pero bawasan mo ang pagiging mainitin ang ulo. Baka mamasama sa'yo balang araw. Matuto kang kumalma. Act like normal, cool, and always choose silence. Choose silence for? Bakit pipiliing manahimik kung pwedeng barahin at ibalik sa kanya kung ano ang pakiramdam ng nilalait? Sa panahon ngayon, sir, hindi na uso ang magpaape. Lumaban ka kung kaya mong lumaban. But she's more powerful than me. Napangisi na lamang si Teresa. Ako ang bahala sa iyo, sir. I got your back. Trust me, lalayo yan dito. Baka mas gawin mong complicated ang sitwasyon namin, ha? Hindi, sir. Trust me. Okay, sabi mo eh. Ayun, papayag din pala eh. Magtiwala ka lang kasi, sir. Ako na to, oh. Ako na ang bahala. Natawa na lamang sila ni Rusco. Ngayon lang nagkatagpo ng ganitong babae sa buong buhay niya si Rusco. Ngayon pati siya ay nagugulat na lamang dahil madalas na siyang nakakangiti at nagiging masaya. Simula kasi nang mawala ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo at lola, hindi niya naramdaman ang tunay na saya. Hindi mapigilang mapatitig ni Rusco sa malaanghel na mukha ng kanyang sekretarya at mapangiti ng palihim nang dahil sa taglay na kagandahan at kakitang dala ni Therese, lalo na kapag ito ay nakangiti. You're so cute. Bulong ni Rusco habang ngiting-ngiti pa rin. Napalingon na lamang bigla si Therese sa kanya. Ano po yun, sir? May sinasabi po ba kayo? Napakurap-kurap na lamang si Rusco at para bang nagising siya sa kanyang magandang imahinasyon. Tumikim siya. Wala. Sabi ko, magtrabaho na tayo para maaga ka makauwi. Nginitian siya ng dalaga. Parang may sinasabi ka, sir eh. Kanina po, parang naririnig kitang bumubulong. Pero, sige. Sige po, sir. Okay po. Sagot nito. Kumunot ang noo ni Therese dahil bahagya naman niya talagang narinig iyon. Hindi nga lang gaanong klaro kaya nagtanong ulit siya kanina. Pero hinayaan na lang niya para hindi na rin mapahaba ang usapan nila ng kanyang amo. Nagtagal na naging ganoon ang dalawa. Naging mas close pa silang dalawa at isa ng dahilan ay ang palagian nila magkasama. Magkasamang kumain na pananghalian, sabay pumunta ng meeting at sabay pa sa pag-uwi. Napagkakamalan na ring may namamagitan sa kanilang dalawa, kahit na ang totoo ay wala naman. Sa mga mata ni Therese, normal na lang sa kanilang dalawa ang trato nila sa isa't isa. Nagkakabiruan na may halong trabaho kumbaga. Pero para kay Rusco, may iba ng pahiwatig ang lahat sa kanya. Iba kasi ang pakiramdam niya kapag nakakasama niya ang dalaga. Walang patid na saya at kalayaan na dati na niyang hangad pero hindi niya nahanap sa iba. Nasa kalagitnaan sila ngayon na paglalakad papunta ng elevator habang nagkakwentuhan nang biglang may sinabi si Rusco na siyang ikinatakan ng kanyang sekretarya. Thank you, Therese. Nakangiting sabi ni Rusco. Kumunot ang noo ni Therese dahil sa biglang pagpapasalamat ng kanyang amo. Sir? Okay ka lang?
Bakit ka nagti-thank you? Tinitigan si Therese sa mga mata ng kanyang amo pero umiwas rin ito agad ng tingin. Napabuntong hininga ito na akalain mong may malalim na naiisip ng biglaan. Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kalmadong sagot ni Rusco at nagpamulsa. Para saan naman, sir? Thank you for helping me to move forward. Ha? You're the reason why I can smile now again. Anong pinagsasabi mo, sir? Never mind. But, have you ever wondered kung sino talaga ako? Alam mo, sir, ang gulo mo kausap. I know. Pero, hindi ka ba natatakot sa akin? Kanino, sir? Sa'yo? Oo. Hindi ka ba natatakot? O nagtataka man lang kung sino talaga ako? Hindi po. Tsaka, bakit ko naman iisipin kung sino kayo? Wala naman po sa trabaho ko ang kilalanin kayo ng husto. Meron. Nasa trabaho mong kilalanin ako. Because you're my secretary. Ikaw dapat ang mas nakakaalam kung sino ako. Sir, hindi mo ako personal assistant para alamin ang buong buhay mo. I trust you. Alam mo naman yun, di ba? Oo naman, sir. Sobrang nagpapasalamat nga po ako. At lubos niyo ako pinagkakatiwalaan. Sa palagay ko, pwede ko sabihin to sa'yo. Pero huwag kang magsasalita o magsasabi sa kahit na sino nang malalaman mo. Ha? Sir, mukhang malaking sikreto naman po yata yan. Ano po ba yun? Humugot ng malalim na buntong hininga si Rusco bago niya tuluyang ipaalam kay Therese ang patungkol sa tunay niyang pagkatao. I'm a mafia boss, and I hurt a lot of people just because I want to. I kill them, I punish them, and I'm a heartless man. So, are you still believe in me? Are you even mad at me? Do you want me to stay still by your side even though you already knew what's the truth behind my kind personality? Ani ni Rusco sa kanya sekretarya. Kumunot ang noo ni Therese nang dahil sa narinig. Mafia boss? Tapos lampa? Mahinang natawa ang binatang si Rusco nang marinig ang tinura ng kanya sekretarya. Grabe sa lampa ah. Pero, matatanggap mo pa rin ba ako kahit na ganito ang pagkatao ko? Yes, sir. I still believe in you. Because that's you. I can't even change it. I'm not mad. But I'm just curious on why you put your own safety just to kill other people out there. That's my job. To maintain my strong defense to protect my properties and money. Together with my league. Yes, we're dangerous. But we have a kind heart too. Alam ko naman yun, boss. Pero, hindi ka ba natatakot na baka isang iglap na lang baging pangkay ka na sa ilog? Hindi ka ba natatakot na mamatay? Hindi eh. Mas importante sa pamilya namin ang pera at negosyo. Wala eh. Sa akin ipinamana ni Lolo ang posisyon bago siya mawala sa akin. Kaya kailangan kong panatilihin ang magandang koneksyon ko at ng kumpanya sa iba pang mga mafia. Kasi ayokong bumagsak ang samahan namin, pati na ang ilang kumpanya na meron ako. Kung meron ka naman palang kayamanan na ipinamana sa'yo ng lolo mo, bakit para mukha kang kawawa sa paningin ng mother-in-law mo? Hindi niya kasi alam na may pamana ang lolo ko sa akin. At malaki-laki yun. Iniingatan ko ang lahat ng yun at pinapahalagan ko ng husto. Dahil baka maisahan na naman ako na impokitang babaeng yun. At pati ang lahat ng pamana ng lolo ko ay kunin niya at pagsamantalahan. Ikaw lang ang pinagsabihan ko nito. Kapag nalaman niya ito, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Grabe ka naman, sir. Hindi naman ako madaldal na tao. Tsaka, kung malaman niya man, hindi lang sa akin manggagaling. Alam mo naman, sir, kapag perang pinagapang niya, kahit na anong tahimik natin, kung hindi tayo mag-iingat, malalaman niya. Lalo na at alam mong, hindi lang tayo ang nakakaalam nito. May mga kilala rin na pinagkakatiwalaan ng lolo mo
At sigurado akong yon ang pupuntirehin na mother-in-law mong kausapin. Paaminin ko mayroon pang pamana ang lola mo at kung nasaan ang mga ito. Sagbagay, may point ka. Sige, kakausapin ko lahat na nakakaalam na sekreto na yun. Baka po kasi kumanta sila at alam niyo na, pera ang pagagapangin ng isang may impluwensyang tao at mapera para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Maraming salamat, love. Ang ibig ko sabihin, Therese. Maraming salamat, Therese. Nagpalitan sila ng tingin at ngiti. Palihim na nakaramdam si Therese ng hiya at kilig, kaya kung minsan ay umaakto siyang patingin-tingin sa kanyang paligid o kaya naman ay tumitingin siya sa ibang direksyon upang ipakita na wala lang sa kanya ang kanyang mga naririnig mula sa kanyang amo. Sir, mukhang napapadalas na ang kababanat mo ha. Hindi na nakakatuwa yan, sir. Baka mamaya, kapag na-fall ako, hindi mo ako saluhin. Huwag ganon. Masakit yun. What if ligawan kita? Papayag ka ba? Nakaramdam ng init sa mukha si Therese na nagresulta ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Sir, hinay-hinay ka naman, sir. Mahinang kalaban. Baka kahit may pagka-clumsy ka, sir. Baka sagutin kita agad. Hala, ang bilis ni self. Mahinang natawa si Rusco. Loko-loko ka talaga. Pero seryoso nga, kung maliligaw ba ako, papayag ka ba? Sir, totoong-totoo po ba? Oo nga, totoong-totoo. Walang halong biro. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob kasi alam ko na hindi dapat ako nakakaramdam ng ganito dahil ako ang boss at isa kang sekretarya. At ang malala pa, sekretarya kita. Alam mo, sir, gutom mo lang yan. Tara na lang, sir. Ikain mo na lang yan. Hindi pa ako gutom eh. Hay, ewan ko sa inyo, sir. Uunahan na sana sa paglalakad ni Therese si Rusco na bigla siyang hilahin ni Rusco. Sandali lang kasi. Hindi mo ko pwedeng iwan dito. You're my secretary. Ako ang masusunod kung saan tayo pupunta. Sir, anong ginagawa niyo? Nothing. I just want to smell your breath. Ha? It smells like a strawberry. I love it. It's like I want to smell it in my whole entire life. I want to smell it forever. Sir, sana okay ka lang. Paano ako magiging okay? Hinga ka ng malalim, sir. Inhale, exhale. Ganun lang. Maraming nang nakatingin, sir. Itigil na natin kalokohan na to. Napalinga-linga si Rusco sa paligid nila. At tama nga ang sinasabi ni Therese, kaya lumayo siya na bahagya. Pasensya na. Nadala lang ako na emosyon ko. Akala ko kasi mga poste sila. Ani ni Rusco, sabay kamot niya ng batok. Sir naman mga employee mo yung mga yan. Hindi mga poste. May mga poste bang naglalakad? Wala naman, di ba? Tsaka yung patungkol kanina. Kahit huwag ka na maligaw sa akin. Yung mga kapatid ko na lang aligawan mo para sa akin. I mean, hindi akong susuyuin mo, kundi yung mga kapatid ko. Bakit hindi yung ate nila? Kasi sir, kung hindi mo makakasundo yung mga kapatid ko, paano tayo magkakasundo? I mean, mga kapatid ko na yun Kapag nakasundo mo na sila, sigurado akong magiging kasundo mo na ako habang buhay. Totoo yan ha? Sir, mas malala sa ugali ko yung dalawang kapatid ko na yun. Paano hindi mo kailangan makasundo? Kaya sir, ihanda mo na ang bulsa mo. May hilig sa tsokolate ang mga yun. Sige, bibilhan ko sila. Sir, don't spoil them too much. Hindi ko sila pinalaki ng ganoon. Lumaki sila sa pangangaral ko na hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng ganoong kadali. At hindi lahat ng bagay ay makukuha nila. Sinasabi ko rin sa kanila na ang sobra ay masama. Ganoon min kapag nagkukulang. Nasanay sila sa pantay na pagtrato, sir. Kaya nga mas matito pa nga sila kung mag-isip minsan kaysa sa akin na atin nila Paano mo naman nasabi yan?
Atin-atin lang to, sir, ha? Ano yun? May pagka-childish kasi ako minsan, sir. Mahinang natawa si Rusko. So, can you be my baby now? Para maipakita mo kung sino ang childish na Therese? Pabiro niya sape. Kumunot naman ang naunang dalaga. Pinagsasabi mo? Baby? Ako? Baby mo? No way! Hindi mo ako sanggol. Biro lang. Kalma. Gusto mo sapakin kita, sir? Hindi pa nga tayo. Gineganyan mo na ako. Bigla mo na lang akong pinapakilig. Ayaw mo nun? Lagi ka masaya kapag kasama mo ko? Alam mo, sir, tara na lang sa office niyo. Doon mo na lang ako bigyan ng mga banat mo. Magtrabaho na lang tayo kaysa maglandian dito sa hallway. Mas mabuti pa. Mahinang natawa si Rusko. Tara na nga. Baka ma-issue pa tayo niyan eh. Matapos ang usapan nilang yon, sabay na silang nagtungo opisina. Itinuloy nila ang kanilang trabaho doon. Naghintay sila ng ilang mga papeles ng kanyang pinirmahan ni Rusko. Nagtagal ng 2 buwan ang ganun na trato ni Rusko kay Therese, hanggang sa pumayag na ngang ligawan ni Rusko ang kanyang sekretarya, at ito ay kumalat na sa lahat ng employee si Rusko. Nakarating na rin sa mother-in-law ni Rusko, kaya walang ano-ano, pumunta siya agad sa opisina ng kanyang son-in-law na si Rusko, at nakita niya rin doon ang kinamumuhian niyang dalaga na si Therese. Oh, anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong na madrastang ina ni Rusko. Napasinghap na lamang si Therese bago ito lingunin. Kayo po pa? Bakit po kayo nandito? Ngumiti ng napakalapad ang mother-in-law ni Rusko. I'm here. Namiss ko kasi ang nag-iisang anak kong si Rusko. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa opisina ng anak ko? Sekretary niya ako. Malamang sa malamang ay kasama niya ako sa lahat ng oras. Buong tapang nasagot ni Therese. Malikta ako ngayon. Nililigawan ka raw ng anak ko. Totoo ba yon? Ha? Chismosa din po pala kayo, no? What did you say? Chismosa po kayo. Madrasta na nga. Mata pobre pa. Chismosa pa. Wala na po ba kayo may ipapakitang maganda sa lahat ng nakakasalamuha nyo? Wala kang alam, kaya tumahimik ka. Huwag niyo po akong sigawan. Kalmado nga lang po akong kausap kayo eh. Huwag po kayo magalit. Nagtanong lang naman ako kanina. Tapos, naging aggressive yung tone mo. So it means, totoo yung sinasabi ko. Naiinis na napalingon ang madrastang ina ni Rusko sa kanya. Hey Rusko, patahimikin mo nga ang babaeng to. Baka kung hindi ako makapagtimpi at baka sa kulungan na bagsak nito. Humalikip-kip lang si Rusko. I'm not your son. At saka, ikaw ang unang kumante sa sekretary ko. Sinagot ka lang yan ng patas. Bakit kasi nagigilty ka agad? Hindi ko siya masisisi. Pati nga siya ay tinititigan mo, paitaas pababa. Hindi ba? Ginajudge mo siya ng pasimple. Kaya hindi ko siya masisisi na masasagot ka niya ng ganoon. Nagtagis ang bagang na madrastang ina ni Rusko. How dare you! Hindi mo malamba ako ipagtatanggol? Napangisi na lamang si Rusko. Bakit naman kita ipagtatanggol? Mortal nga kitang kaaway, di ba? Ang sabi mo pa sa akin noon, sana mawala na lang ako para wala kang kaagaw sa karapatan sa mga kayamanan na mismong daddy ko. Tsaka, kaya mo na yung sarili mo. Matanda ka na. Maisip ka na. Hindi mo na ako kailangan. Kalmado niyang tugon. Mas lalong nangangaliiti sa galit ang madrastang ina ni Rusko. Then, kung hindi siya madadaan sa matinong usapan, I'll kill her. Touch her, and you're gonna die with no footprints. What? How dare you to say those words, Rusko? Just choose. Our peace or your own life. That's an easy question. Nagtagis ang bagang na madrastang ina ni Rusko
at padabog na iniwan ang dalawa sa opisinang yun. Natapos ang sagutan nilang dalawa ni Rusko, kasama na rin ang sagutan nila ni Therese. Agad na napalingon si Rusko kay Therese at niyakap ang dalaga. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rusko kay Therese. Nginitian naman siya ng dalaga. Okay lang ako, sir. Grabe yung sagutan ninyo na mother-in-law mo, no? Ang intense! Pati ako nadadamay eh. Napabuntong hininga na lamang si Rusko nang dahil sa tinura ng dalaga at mahinahon siyang tumugon nito. Hindi ko nga alam kung bakit patuloy niyang gunugulo ang buhay ko. Pati ikaw ay nadadamay na. Kinamumuhian ka na rin niya. Nginitian si Rusko ng dalaga. Huwag ka mag-alala, sir. Magkasama tayong lalaban. Tutal, nadamay naman na ako. Wala nang atrasan to. Ayoko rin sa nadadawit ang pangalan ko. Anong sabi niya? Mata pobre siya? Kaya pala ayaw niya sa akin kasi mahirap ako. Pwes, ayaw ko rin sa kanya. Ang nag-aalalang mukha ni Rusko kanina ay napalitan ng ngiti habang nakatitig siya sa mukha ni Therese. You know what? Ngayon lang ako nakakilala ng babaeng gaya mo na sobrang tapang. Sir? Ha? Wala. Sige na, ipagpatuloy na natin yung trabaho natin. Sige po, sir. Nang matapos ang usapang yun ng dalawa, ipinagpatuloy na nila ang kanilang mga ginagawa kanina bago ang sagutan nila ng madrastang ina ni Rusko. Simula noon ay hindi na nagpatinag pa ang dalawa sa lahat ng galaw ng mother-in-law ni Rusko. Wala na ring pakialam pa si Rusko sa kanyang mother-in-law at ang tanging niyang napaglalaanan ng kanyang oras, maliban sa kanyang trabaho, ay ang pagtitig sa napakagandang mukha ng kanyang hinahangaang babae. Walang iba kundi ang kanyang nag-iisang sekretarya na si Therese. Love? Tawag ni Rusko sa kanyang sekretarya. Walang ano-ano, tumugon ang dalaga nang hindi man lang nililingon ang binata. Hoy, anong love? Tumigil ka nga, sir. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Napatigal si Therese sa kanyang ginagawa at napatingin sa kanyang amo. Hindi naman sa ganoon. Huwag mo lang ako nilalande habang nasa trabaho tayo. Mamaya na yan. Sir, wala tayong matatapos kung ganyan. Ako ang may-ari ng kumpanyang to. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. Kaya kung ano ang sasabihin ko, yon ang susundin mo. Pero, hindi mo hawak ang desisyon ko. Sige, sabi mo eh. Sabihin na lang natin na bawat tanggi mo, kalahati na sweldo mo ang kaltas. Hindi ka pa rin ba susunod? Ano? Kalahati? Oo, kalahati na mismong sweldo mo. Sir naman, pinaghirapan ko yun na ba? Sino ba sa atin ang amo? Hindi ba't ako? Sabi ko nga, susunod na sir. Ikaw naman sir, di ka naman mabiro. Kalma. Joke lang naman sir. Kayo naman oh, joke lang, chill. Susunod ka rin naman pala eh. Ang dami mo pang reklamo. Ano naman ngayon? Kaya nga siguro naging lampak ka dahil ganyan na ugali mo. Sino bang may sabing mabait ako? Ah, ganon. Sige, binabati na kita. Why? Ay, ewan ko sa'yo. Saksak mo sa baga mo yung paliligaw mo. Binabasted na kita. Ah, talaga ba? Mrs. Therese? Miss Therese, not Mrs. Therese. Hindi pa ako kasal. Kasal ka na sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo. Hoy, hindi pa ako kasal sa'yo. May hindi nga kita sinagot eh. Mahiya ka naman. Pero, sa akin ka na. At alam ng buong mundo yun. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, akin ka na. Ah, ano? Anong ibig mo sabihin? I just posted our relationship status publicly in all of my social media accounts. Kaya wala ka na magagawa. Kung ayaw mo sa akin ka pa rin uuwi. Walang iba, ikaw lang. Loyal na loyal kaya ako maging asawa. Pwes, wala akong tiwala sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit malapitan ng loob ko sa'yo eh. Kasi, mahal mo na rin ako. Ayaw mo lang aminin kasi natatakot ka na
na baka ikaw ang i-reject ko. Ang kapal talaga na mukha mo. Ako pa talagang matatakot. Ikaw nga itong pumasok sa buhay ko at kinulo ang isip at buhay ko. Tapos sasabihin mo sa akin na baka i-reject mo ko? Hoy, mahiya ka naman, lampa. Ah, ako? Lampa? Oo. Bakit? Kukonta ka? Ano ba? Hindi na nakagalaw pa si Therese ang bigla siyang yakapin ni Rusco na mahigpit. Natigil na lamang si Therese ang biglang maglapat ang kanilang mga labi. At di naman ito ang bawat hagod ng mga labi ni Rusco sa mga labi niya. Hinayaan niya lang yun hanggang sa napapikit na lamang siya na hindi niya namamalayang gumaganti na pala ang kanyang mga labi sa bawat halik na ibinibigay ni Rusco. Parang may mga sarili itong utak na kusang lumalaban ng halik. Hanggang sa bumitaw na nga si Therese sa papainit ng mga halik ni Rusco. Nagulat na lamang ang binata nang maramdaman niya ang malakas sa sampal na natamo niya sa mga palad ng kanyang sekretarya. Simula noon at hindi pumasok pa si Therese. Nag-resign na rin siya bilang sekretarya ni Rusco. Hindi na rin niya kinausap pa ang binata. Ni hindi na rin ito sumasagot sa mga tawag at text si Rusco. Kahit pa sa chat ay walang natatanggap na mga response si Rusco. Hindi na nakatiis si Rusco kaya pinuntahan na niya ito sa kanilang bahay. Pero lagi siyang bigo dahil ni Sulyap at anino ni Therese ay wala siyang nakikita. Ang tanging nakikita niya lang na lumalabas ang bahay ay ang dalawang batang kapatid ni Therese. Lagi niyang tinatanong sa mga bata ang kanilang ate pero tingin lang ang nagiging response sa mga bata. 5 buwang nagtitiis na araw-araw pinupuntahan ni Rusco si Therese para sayuin ito hanggang sa pati ang mga kapatid ni Therese ay naawa na sa binata. Kaya naglakas loob silang kausapin na mahinahon ang kanilang ate. Pinuntahan nila ito sa kanyang kwarto. Ate, pagkuha ng atensyon ni Tristan sa kanyang ate, dahilan para lingunin siya nito. Oh, bakit kayo pumunta rito? May kailangan ba kayo kay ate? Gusto lang po sana namin itanong kung pwedeng kausapin niyo na po si Kuya Rusco. Naaawa na po kasi kami sa kanya. Pwede po bang bati na kayo? Gusto na po namin ni Tyrone na magbati kayo. Ate, please. Please ate. Kausapin mo na siya. Matagal na rin siyang pabalik-balik dito. Kung ganyan lang din ang gagawin ng babae sa akin, mas mabuting hindi na ako mag-aasawa. Ang hirap pala. Nauulanan na minsan, si kuya kakahintay sa'yo na lumabas eh. Ang tanging hiling niya lang ay makausap ka, tapos ayaw mo pa. Sige na ate, kausapin mo na. Para hindi nakawawa si kuya doon oh. Paliwanag ni Tristan. Napasinghap na lamang si Therese nang dahil sa sinabi ng kanyang isang nakababatang kapatid. Ate, sayang si Kuya Rusco. Pogi na, mayaman pa. Singit naman ni Tyrone sa usapan ng dalawa niyang kapatid, sabay dungaw niya sa bintana. Hindi niyo ako maintindihan. Binastos niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Sa katunayan nga ay nasampal ko ang Kuya Rusco niyo na dahil sa pagkabigla ko at inis. Pero hindi ko naman pwedeng isisi lang sa kanya. Dahil hinayaan ko lang siyang ganunin niya ako. Heist, bahala na nga. Oo na, bababa na si ate at kakausapin na ang moko na yan. Yehey! Magbabati na sila ate, Tyrone. Oo nga, tara, papasukin na natin si kuya. Ops. Sa labas ko na siya kakausapin. Maiwan na lang kayong dalawa rito. Hintayin nyo na lang si ate, okay? Tumango bilang tugon ang dalawa niyang kapatid. Paglabas sa bahay nila si Therese, nagtungo agad siya sa kung saan naroon si Rusco na nananatiling nakatayo habang nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan. Matyagang hinihintay ang dalaga. Nang mapansin ni Rusco na may lumalapit sa kanya, agad niya itong nilingon. Nang makita niya si Therese iyon, patakbo siyang lumapit dito na may malapad na mga ngiti sa kanyang mga labi. Therese. Oh, bakit ka nandito?
Ayoko na magpatumpik-tumpik pa. Gusto kong humingi ng sorry sa nagawa ko. Sorry, nadala lang ako na emosyon ko. Pasensya na sa nagawa ko. Napatigil ang binata na bigla siyang gawaran ng isang halik na punong-puno ng pagmamahal na nag-iisang babaeng kanyang unang ginusto. Hanggang ngayon, minamahal na siyang kanyang ikinagulat. Nang bumitaw ang dalaga sa pagkakahalik sa kanya, agad itong nagtanong. Bakit mo ko hinalikan? Rusco, wala namang ibang dahilan para tuluyan pa ako magalit sa iyo o mainis. Ramdam ko ang pagiging totoo mo sa akin at ramdam ko rin na tunay ang nararamdaman mo para sa akin. Sa katunayan nga ay nandahil sa mga kapatid ko, sila na ang pumilit sa akin na makausap ka. So, napilitan ka lang na kausapin ako? Ipinulupot ni Therese ang kanyang mga bisig sa leeg ni Rusco na siyang dahilan para makaramdam ang binata ng kakaibang kilig na ngayon niya lang maramdaman simula nang makilala niya si Therese. Hindi. Namiss rin kaya kita. Hindi ko na matiis yung nararamdaman ko, kaya hinayaan ko na mag-decide ng puso ko. At eto ako ngayon, sa harapan mo, sasabihin ng harap-harapan na tinatanggap ko na maging parte ka ng buhay ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? I want you to be my boyfriend, Rusco. Nang dahil sa sinabi ng dalaga, nakaramdam ng kakaibang saya si Rusco. Hindi niya mapigilang mapaluha sa harap ng taong sobrang niyang mahal at hinahangaan. Unti-unti naman itong pinunasan ni Therese. Napayakap na lang na maigpit si Rusco sa dalaga habang patuloy ang pag-iyak nito nang dahil sa sayang nararamdaman. Salamat, Therese. Salamat. Ano ka ba, love? Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sa mga kapatid ko, sa kanila ka magpasalamat. Nang dahil sa kanila, nagkaayos tayo. Nalaman mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ngayon, may karapatan ka ng halikan ako at angkinin para hindi ka na nagnanakaw ng halik sa akin dahil ayaw na ayaw ko noon. Bumitaw silang pareho sa pagkakayakap at nagpalitan ng matatamis sa mga ngiti. Opo, love. Huwag kang mag-alala. Handa akong magbago para sa'yo. Para sa magiging future nating dalawa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, love. Sobrang salamat. Kasi kahit na nalaman mo kung sino ako, hindi mo ako hinusgahan. Tinanggap mo ako ng buong buo. At isa yon sa nagustuhan ko sa'yo at minahal. Malambing na tugon ni Rusco. I love you, love. I love you more than anything else. And no one can replace your place here in my heart. Mahal na mahal kita. At handa akong i-give up ang masamang gawain ko noon. Alang-alang sa kapakanan mo at kaligtasan. Napangiti na lamang si Therese. Wala siyang ibang maitugon kundi isang ngiting punong-puno ng admiration, paghanga at tunay na pagmamahal. Hindi mo kailangang gawin yun, Rusco. Handa akong maging kakampi mo sa lahat ng oras. Handa akong matutong lumaban at suportahan ka sa lahat. Alam kong napaka-importante nun sa'yo. Ayoko nang dahil lang sa akin ay pababayaan mo yun. Isang malapad na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Rusco. Salamat, mahal ko. Sobrang salamat. Wala na akong dapat pang hilingin dahil binigyan na ako ng babaeng kayang gawin ang hindi kayang gawin ng ibang mga babae. Napakaswerte ko talaga sa iyo, love. Thank you so much. Hindi ko sasayangin ang pagpayag mo sa akin na maging parte ng buhay mo. Hanggang dulo na to, wala nang bawian. Handa kitang pakasalan sa lahat ng simbahan na gusto mo. I love you so much, Therese. I love you more than my soul. Natapos ang lahat sa isang halik na punong-puno ng pagmamahal na wala nang makahihigit pa para sa dalawang nagmamahalan na tulad ni Rusco at Therese. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!